Pinagsisihan agad namin ng asawa ko ang bagong bahay na aming nabili. Hindi kasi namin namalayan na malapit pala ito sa isang sementeryo. Actually, kapag dumungaw ka sa likod ng bahay, ay matatanaw mo na ang sementeryo na yon. Subalit, nakapagtataka lang kung bakit hindi namin napansin ang sementeryo nung bibilhin pa lang yung bahay. Loob at labas ay binusisi naman namin. Pero bakit di namin napansin ang sementeryo na yon? Parang may nagmanipulate sa place para di namin makita ang sementeryo. Ako nga pala si Mary Ann. Teacher ako sa isang public school. Ang asawa ko naman ay isang seafarer o seaman. 5 years na kami nagsasama ng asawa ko pero wala pa kaming anak. Pinag-usapan kasi namin na magkaroon muna ng sariling bahay bago ang mga anak. Kaya kahit labag sa loob namin ang bahay na nabili, ay tinanggap na lang namin yon. Gusto na rin kasi namin mag-start at bumuo ng sariling pamilya. Tsaka ubos na rin ang aming ipon, kaya no choice kami kundi tanggapin na lang ang bahay na malapit sa sementeryo. Maganda naman ang bahay. Sakto lang yung laki. May 3 kwarto sa loob na tamang-tama lang sa plano naming 2 anak. Okay na sana at komportable na ako sa bahay na yon, pero nagbago ang lahat nung bumalik na sa barko ang asawa ko. Simula kasi nung ako na lang ang tao sa bahay, ay marami akong naramdaman na hindi pang ordinaryo. Unang beses akong nakaramdam ay nung nasa loob ako ng CR. Habang naliligo ako noon, ay may naririnig akong mga bata sa loob ng bahay namin. Naglalaro ang mga ito. Parang habulan ng nilalaro ng mga bata dahil rinig ko na may tumatakbo ng pabalik-balik. Dahil sa pangyayari na yon, ay napansin kong nanginig bigla ang tuhod ko. Nagtayuan rin ang mga balahibo ko sa batok. Wala kasi akong ibang kasama sa bahay, kaya imposible ang magkaroon ng mga bata doon. Kinabukasan ay tinawagan ko ang aking asawa para sabihin sa kanya ang tungkol sa nangyari na yon. Ngunit hindi siya naniwala. Baka raw yung narinig ko ay mga bata na naglalaro sa labas ng bahay. Guni-guni ko lang daw yon. Kahit sure ako na hindi guni-guni yon, hindi ko na lang pinilit ang asawa ko na maniwala. Pero alam ko sa sarili na hindi totoong mga bata ang narinig ko. Multong mga bata pwede pa. Malabo naman kasi ang magkaroon ng mga bata sa labas nun dahil 11:00 na ng gabi. Dumaan pa ang ilang mga araw at patuloy na nagpaparamdam ang mga ligaw na kaluluwa. Kahit si Dayan na pamangkin ng asawa ko ay hindi nakaligtas sa mga paramdam ng multo. Inabutan nun si Dayan ng malakas na ulan habang nasa bahay. Kaya hindi ko na ito pinauwi. Sabi ko sa kanya ay sa bahay na lang magpalipas ng gabi at kinabukasan na lang umuwi. Pumayag naman ito. Pero dahil mahiyain ang pamangkin ng asawa ko ay hindi ito tumabi sa akin. Doon siya natulog sa bakanteng kwarto. Sa una ayoko sana, pero dahil mahiyain nga si Dayan ay pinayagan ko na lang ito. Inayos ko lang ang kwarto na tutulugan niya at pumunta na rin ako sa aking kwarto para matulog. Ngunit makalipas lamang ng ilang oras, mula sa pagkakatulog ko ay bigla akong nagising. May kumakatok kasi ng malakas sa pintuan ng kwarto ko. Tapos naririnig ko pang may tumatawag sa pangalan ko ng paulit-ulit. Bigla kong naalala si Dayan. Pero napaisip ako kung bakit siya naroon ng 2:00 ng madaling araw. Kaya naman, mabilis akong tumayo para mapagbuksan ko ito ng pinto. Nung makita ko si Dayan, ay namumuti na ito sa sobrang takot. Umiiyak at nanginginig rin ang 2 kamay nito. Halata sa hitsura ni Dayan na nababalot ito ng matinding takot.
Sa katunayan, hindi ko siya makausap sa mga oras na yon. Patuloy lang itong yumayakap mula sa aking likuran. Animoy may pinagtataguan ng pamangkin ng asawa ko na ayaw niyang makita. Sa edad nitong 22, ay panandalian naging musmos na bata si Dayan. Hindi nito alam kung ano ang gagawin. Subalit kahit hindi ko pa siya nakakausap, ay may kutob na ako sa kung ano ang nangyari. Kinabukasan ay maaga kong hinatid ang pamangkin ng asawa ko sa bahay nila. At doon ko na rin siya nakausap ng maayos. Kwento ni Dayan, habang natutulog siya sa kabilang kwarto ay bigla raw siyang naalimpungatan. Sumasayaw raw ang kama na hinihigaan niya. Mahina lang nung una, pero nung tumagal raw ay para na siyang dinuduyan. Kaya ang ginawa niya raw ay pinilit niyang makatayo at makaalis sa kama na yon. Ngunit bigla raw tumigil ang pagduduyan ng kama at kasabay raw nun ay isang white lady ang nakita niya sa loob mismo ng kwarto. Matapos kong marinig ang kwento ni Dayan ay talagang kinilabutan ako. Di ko akalain na hindi lang sa pagpaparamdam ang kayang gawin ng mga ligaw na kaluluwa sa bahay. Kaya rin pala nila ang magpakita. Grabing takot talaga ang naramdaman ko sa kwento ni Dayan. Parang ayoko nang umuwi sa bahay na yon. Ilang buwan ang nakalipas ay bumaba na ng barko ang asawa ko. Kahit paano ay nabawasan ang takot ko sa bahay na yon. Pagkagaling ko kasi ng trabaho ay may madadatnan na akong kasama. Ganon din sa pagtulog ko. Magiging mahimbing na dahil may katabi na ako. Nawala na rin sa isip ko ang tungkol sa mga ligaw na kaluluwa. Siguro dahil sa asawa ko. Hindi kasi ito naniniwala sa mga ganon. Pero matapos lamang ng ilang linggo mula nung umuwi siya ng bahay, ay biglang nabago ang lahat. Nasaksihan mismo kasi ng dalawa niyang mata ang mga kaluluwang mapaggambala. Matutulog na sana ako noon nang maramdaman ko na parang ang bigat ng katawan ko. Nung una, akala ko ay sa pagod lang. Buong araw kasi kami gumala ng asawa ko noon. Bukod kasi sa pagiging seaman niya, ay mahilig rin ito mag-rides ng motor. Kaya sa araw na yon ay napagod kaming dalawa dahil sinama niya ako sa kanyang pagmumotor. So ayun na nga, dahil sa mabigat na pakiramdam na yon ay hindi ako makatulog. Ayoko naman gisingin ang asawa ko dahil masarap na ang tulog nito. Pero hindi talaga ako mapakali sa kakaibang pakiramdam na yon. Kaya ang ginawa ko ay bumangon ako saglit. Tsaka nahihirapan na rin kasi ako noon na huminga. Di nagtagal ay medyo gumanda ang pakiramdam ko nung nakaupo na ako sa ibabaw ng kama. Parang may mabigat na bagay ang biglang natanggal sa aking katawan. Gumaan bigla ang pakiramdam ko. Kaya naman, bumalik ako sa aking pagkakahiga para makatulog na rin sana. Kaso naramdaman ko ulit ang mabigat na pakiramdam na yon. Kaya kahit hirap ako, ay pinilit kong makatagilid sa pagkakahiga. Ngunit, bigla akong nagulat sa pagtagilid kong iyon dahil may nakita ako sa salamin. Nakita ko ang isang multo na nakasuot ng pangsundalo. Nakaupo habang nakapatong ang sundalong multo sa tagiliran ko. Dahil sa hindi ko inaasahan ang pangyayari na yon, ay bigla akong napasigaw. Malakas na pagkakasigaw ang nagawa ko. Dahilan kaya nagising ang asawa kong natutulog. Nung maalimpungatan ito, ay nagulat rin siya sa kanyang nasaksihan. Nakita niya rin kasi mismo sa salamin ang multo na nakapatong sa akin. Mabuti na lang at kahit nataranta ang asawa ko ay nakapag-isip pa rin ito kung ano ang gagawin. Mabilis niyang kinuha ang remote control ng TV
na nakapatong sa Durabox. Binato niya ang malaking salamin at nabasag ito. Kasabay ng pagkabasag na yon ay nawala rin bigla sa aming paningin ang multong sundalo. Kaya hindi na kami nagsayang pa ng oras. Mabilis kaming tumakbo palabas ng kwarto at tuluyang umalis ng bahay sa mismong gabi na yon. Mabuti na lang at sanay magmotor ang asawa ko. Kaya kahit nanginginig ito sa takot ay ligtas kaming nakarating sa bahay biyanan ko. Nagpasya kami na doon na lang muna magpalipas ng gabi habang naguguluhan pa sa mga nangyari. Kinabukasan ay maaga kami nagising pareho ng asawa ko. Pinag-usapan agad namin ang tungkol sa bagong bili na bahay. Diretsahan sinabi ng asawa ko na ibenta na lang namin ang bahay na yon. Hindi rin daw kasi magiging maayos ang pagbubuo namin ng sariling pamilya kung ganong bahay lang din ang aming titirahan. Sumang-ayon naman ako agad sa desisyon ng asawa ko. Kung tutuusin nga ay dati ko pa naman talaga gusto umalis sa bahay na yon. Mabuti na lang at naliwanagan ng asawa ko. Kahit sino naman kasi ay hindi gugustuhin na makasama sa isang bahay ang mga ligaw na kaluluwa.